I hope you come to church this morning to learn. Dahil ang simbahan po ang simbahan po ay ang kalooban ng ito po ang lugar kung saan ang katotohanan po ay iniingatan at pinoproklama. I don't know ang reason kung bakit kayo nasa church this morning. Probably may iba kayong mga dahilan. Pero I hope this morning and I pray na kaya kayo nagpunta sa church is upang malaman po ang Biblia. Dahil ang Bible po ay ang naglalaman, ito pong libro po na ito na iningatan, in-inspire, iningatan ng Diyos. Ito po ay naglalaman ng kalooban po ng Diyos. Alam niyo ba ang kalooban ng Diyos? Apart from this book, you cannot know the will of God. Ano yung kalooban ng Diyos sa aking pag-aaral? Ano ang kalooban ng Diyos sa aking pamilya? Ano ang kalooban ng Diyos sa aking trabaho? Ano ang kalooban ng Diyos sa aking future? Ano ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Kaya I hope this morning you come to church to learn the Bible. Dahil yan po ang pag-aaralan po natin. Buksan niyo po ang inyong pong mga Bible in Ephesians 3. Ephesians 3. Now, every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang Book of Ephesians. At ang Book of Ephesians po, ito po ay nahati sa 6 na chapters. Ang Book of Ephesians po ay meron chapter 1 hanggang chapter 6. Pero ang Book of Ephesians po, ito po ay nahati sa 2 division. 2 division po ang Book of Ephesians. Yung chapter, ito pong unang division, ito po ay nagpapatungkol sa ating position. And then, or doctrinal content, pwede natin itong categorize na yung doctrinal content. At yung ikalawang bahagi po ng Book of Ephesians, ito po yung application. O yung ating practice sa pang-araw-araw na buhay. So, that's the division po ng Book of Ephesians. Ito pong positional or doctrinal content ng Book of Ephesians, meron pong 3 chapters. Chapter 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. At yung practical application, meron din po yung chapter 4, 5, and 6. Now, pinag-aaralan po natin ang Book of Ephesians. We're going through the Book of Ephesians. Anong ibig sabihin po nito? Verse by verse ay inaalam natin ano ang Book of Ephesians. Alam niyo po ba na sa maraming simbahan, wala pong gantong klaseng pagtuturo. Ako po ay naging member ng isang simbahan na kung saan hindi ganito yung pamamaraan ng pagtuturo. And I see ang importance po ng proper exegesis or proper explanation ng bawat verse. Kasi kung hindi po natin malalaman yung tamang kahulugan ng bawat verse, hindi natin malalaman ang kahulugan ng bawat chapter. Pag hindi natin nakukuha ang kahulugan ng bawat chapter, hindi natin makukuha ang kahulugan ng buong book. And hindi natin makikita ang kalooban ng Diyos in some aspect po. So, ang doctrinal content po ng Book of Ephesians, meron po itong mga section. Chapter 1, verse 1 to 14, ito po yung naglalaman ng ating pong mga blessings na galing sa Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano na, napag-aralan na po natin yan. At yung ikalawang section po ng doctrinal content, dito po naglalaman yung pong prayer po ni Pablo. Sa chapter 1, verse 15 hanggang 23. Dito, pinakita ni Paul sa first section of the doctrinal content, ano yung mga blessing ng isang Kristiyano. Yung ating mga katatayuan sa ating Panginoong Kristo dahil sa ating Panginoong Kristo. At yung ikalawang section po na nasa chapter 1, ito po yung naglalaman ng panalangin ni Paul for the Ephesians. Nakita natin yan. And chapter 2, ito po yung third section from verse 1 to 10. Ito po yung naglalaman ng workmanship. Na tayo pala ay produkto ng Diyos. Imagine niyo isang putahe na merong raw material, raw ingredients, niluto at naging putahe na ngayon. Naging pakbet, naging adobo, and etc. At tayo bilang mga Kristiyano, pinakita ni Paul in the third section of the Book of Ephesians na ang mga mananampalataya ay produkto ng Diyos. Tayo ay merong nakalipas, at ngayon tayo ay niligtas ng Diyos. Inalis tayo doon sa previous condition natin at tayo ngayon ay merong present and future condition. At dito sa ika-4 na bahagi ng doctrinal content, ito yung naglalaman in one body. Naglalaman ito na whether ikaw ay Hudyo, whether ikaw ay Hintil, ikaw ay isa na,
kay Kristo at ikaw ay nasa isang katawan, which is the local church. Napag-aralan po natin yan in the previous Sunday. Now, ang focus po ng ating pag-aaral today ay pupunta po tayo sa chapter 3 na ito po ay naglalaman ng the 5th section of the doctrinal content ng Book of Ephesians. So, itrato niyo po yung buong chapter 3, ito po isang section. Ang practical, ang doctrinal content po ng Book of Ephesians, meron siyang 5 section at nasa panghuling section na po tayo. Ano ang nilalaman ng section na ito? Ito po ay naglalaman ng prayer ni Pablo. Dito po sa chapter 1, nanalangin si Pablo and he continued his prayer sa chapter 3. Pansinin niyo po in verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Pero alam niyo ba na yung kadugsong or the continuation of verse 1 ay yung verse 14. For this cause, sabi ni Paul in verse 1, ang kasunod po nun ay yung verse 14, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." And then the rest of verse 14 hanggang verse 21, yan po yung panalangin po ni Pablo. In the middle ng panalangin ni Pablo, mapapansin nyo yung verse 2 hanggang 13, ito po ay naglalaman ng subsection. Sa gitna po ng prayer ni Pablo, ang chapter 3 po ay sa kabuuan po nito, ito po ay panalangin. Verse 1, ang kadugsong po nun ay verse 14. Pero in the middle of that, meron pong subsection na ito po ay naglalaman ng dalawang bagay. Ito po ay naglalaman kung ano yung mystery. Yung mystery na ang mga Gentiles ay magiging kabahagi ng isang katawan. We're going to discuss that later on. There are many mystery in the Bible. By the way, pag sinabi pong mystery, ito po ay iba sa mystery na word today. Sa ating pong panahon, ang word na mystery ay parang mysterious. Kababalaghan, parang ganun. Pero ang mystery po sa Bible, ito po yung mga katotohanan or truths in the Bible na hindi ipinakita ng Diyos in the previous ages. So, meron pong mystery na tinukoy po dito at dito din, ito po yung naglalaman yung ministry ni Pablo. Ministry ni Pablo. Nagbigay si Pablo ng testimony, ano ang aking ministeryo in relation sa mystery na kanyang binanggit dito. Now, babasahin ko po yung verse 1 at mananalangin po tayo. In Ephesians 3:1, sabi po dito ni Paul, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay humingi po ng tulong sa inyo. Nabigyan niyo kami, Ama, ng kaunawaan ng Ephesians chapter 3 upang malaman namin, Panginoon, ang kalooban po ninyo. We're praying, Ama, na tanggalin niyo po ang bawat distraction. We're praying, Ama, na kami, Panginoon, na mga Kristiyano at mga bisita na kapiling po namin today, tulungan niyo kami, Ama, na magkaroon ng bukas na puso upang magkaroon kami ng atensyon sa inyong pong salita. We're praying, Ama, na tulungan niyo kami dahil kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po namin ito mauunawaan. We're praying, Ama, na tulungan niyo din kami na ma-apply ang mga truths ng Word of God sa aming pong buhay upang kami, Panginoon, ay lumakad ng tama dito po sa mundo pong ito kasama ang aming Panginoon sa Kristo. In Jesus' name we pray, Amen. Now, ang chapter 3 po ng Book of Ephesians, ito pong section ito po ay continuation ng prayer ni Pablo. Naalala natin in chapter 1, go over in chapter 1, in verse number 15 and 16, sabi ni Pablo, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers." Makikita natin sa section po na ito, pinanalangin po ni Pablo yung mga Ephesians believers, Ephesians church member. At ito pong section na ito po'y continuation o kadugsong ng second section na dito nanalangin uli si Pablo. Now, ito din pong section din po ito po'y naglalaman ng kanyang patotoo kung paano niya tinanggap yung dispensation of the grace of God. Pansinin niyo po, in Ephesians 3:2, tingnan niyo po sa inyo pong mga Bible, Ephesians 3:2, "If ye have heard
of the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. Dito sabi ni Pablo, Ephesians church member, kung napakinggan nyo na merong dispensation na ibinigay sa akin ng Diyos. Now, yung word na dispensation po dito, ibig sabihin po nito ay stewardship or administration of the grace of God to the Gentiles. Yan po ay isang special ministry na ibinigay po ng Diyos para kay Apostol Pablo lamang. At kakaiba po yan. Hindi po yan ibinigay kay Peter, hindi po ito ibinigay sa ibang apostol. Meron pong ibang ministry na ibinigay po ang Diyos para kay Pablo. At titingnan po natin yan sa Book of Ephesians. Pero ito pong section po nito, nagpapakita po ito ng testimony o patotoo ni Pablo paano niya tinanggap yung stewardship of the grace of God to the Gentiles. Now, ito din pong section po nito, dito in-acknowledge po ni Pablo na yung kanyang ministry na natanggap mula sa Panginoon, ito dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, tingnan niyo po yung verse 8, "Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Sabi ni Pablo, ako na pinakamababa sa lahat ng ligtas, sa lahat ng mga niligtas ng Panginoon, sa lahat ng mga saints, set apart, lahat ng taong niligtas ng Panginoon, ako ang pinakamababa. Paano niya nakita na siya ang pinakamababa sa lahat ng Kristiyano? Yung kung paano niya ang naging buhay niya bago siya naligtas. Hindi niyo maunawaan yung verse 8, chapter 3, verse 8 na testimony ni Pablo kung hindi niyo alam kung paano pinakulong, pinersecute, at pinagmalupitan ni Pablo yung mga Kristiyano bago siya maligtas. Kaya sabi ni Pablo, ako ang pinakamababa sa lahat ng Kristiyano, pero binigyan ako ng biyaya ng Diyos na ako'y gamitin ng Diyos na ipangaral sa mga Gentiles, sabi niya dito, yung hindi makita, yung hindi mahanap-hanap, hindi makumparang yaman na meron kay Kristo, the unsearchable riches of Christ. Imagine niyo isang persecutor, isang injurious, ginamit ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga Gentiles. At yun ang sinabi dito ni Pablo. So, dito, itong section na ito, itong subsection na ito, naglalaman ito ng klase ng ministry na ibinigay ng Diyos sa kanya at kung paano in-acknowledge ni Pablo na wait, yes, ako ang ginamit ng Diyos dito, pero hindi dapat ako. Kung titingnan lamang yung naging buhay ko before ako maligtas, hindi ako karapat-dapat na gamitin ng Diyos in this kind of ministry. At dito, tandaan nyo, yung verse 14 hanggang verse 21, naglalaman po ito ng panalangin po ni Pablo. At makikita natin yan later on. Now, tingnan natin po. This morning po, ang gagawin po natin this morning, magkakaroon po tayo ng introduction of this section. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng high-level view ng pinaka-content ng chapter na ito o ng section na ito. Hindi po natin hindi natin gagawing extensive yung pag-aaral na verse by verse. Pero ang pinaka-purpose po ng ating pag-aaral this morning ay makita natin yung pinaka-overview ng chapter 3 of the book of Ephesians. Now, tingnan niyo po in verse 1. With regards to the content of this section, mapapansin niyo in verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles." Now, dito makikita po ninyo kung saan at ano ang sitwasyon ni Pablo nung sinulat niya ito. Sinabi ni Pablo, ako ay preso. Hindi ng emperor ng Rome, hindi ng mga Hudyo, kundi ako ay prisoner ni Jesus Christ. Si Pablo po, yung mga panahong sinulat po niya ito, si Pablo po ay nakakulong sa Rome for 2 years. Nakakulong po si Paul in 2 years sa Rome. Pero dito, in-acknowledge ni Pablo na ako ay hindi preso ng ninuman, kundi ako ay preso ni Jesus Christ. Bakit? For the benefits of the Gentiles. Tingnan niyo po, prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Dahilan, yung aking
incarceration, yung aking pagkakakulong, ako ay preso ng Panginoong Kristo for the benefits ninyo, mga Gentiles. Referring sa mga taga-Ephesians, Ephesians believers. Now, ang kadugsong po ng verse 1, for this cause I, Paul, ang kadugsong po niyan ay yung verse 14. So, pag binasa niyo po yung chapter 3, tandaan niyo na yung verse 1 at verse 14, yan po ang magkakonekta. But in the middle of his letter, ipinasok po ni Pablo yung subsection po na ito, which we're going to discuss. Pero gusto kong pansinin ninyo na yung prayer ni Pablo in verse 14, for this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. And by the way, before I forgot, Aryan and Mikey, can you distribute this? Bigyan mo muna yung mga adult, and then pag may sobra sa mga bata. Now, pansinin niyo po dun sa likod na part ng ating study notes. Dun sa likod na part ng ating study notes, ito po yung chapter 3, at mapapansin po ninyo na naka-highlights. May mga bracket po on the left part. So, dun po sa verse 2 hanggang verse 7, which is bracket in color blue, yun po ay naglalaman ng bahagi ng chapter 3 na ipinakita ni Pablo, what is that mystery na tinutukoy ni Pablo. At yung chapter 3, verse 8 to 13, ito yung pagpapakita ng testimony ni Pablo na hindi ako dapat ang ginamit ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga Gentiles. Ito yung pagpapakita ng privilege ni Paul, which is verse 8 to 13. At mapapansin nyo, in verse 14 to 21, nakabracket siya ng red, ito yung naglalaman ng prayer ni Pablo. Now, doon sa verse 14 to 21, gusto kong pansinin ninyo na dito, ang prayer ni Pablo is theologically rich again. Naalala nyo doon sa first section, second section ng chapter 1, paano yung prayer ni Pablo ay napakayaman theologically, na yung panalangin ni Pablo, hindi siya basta-basta nananalangin na Panginoon, bless this person, bless this person, bless this person, provide the need. No, that's not the kind of prayer Paul has. Mapapansin nyo dito sa chapter 3 kung paano in-employ ni Pablo ang Trinity sa kanyang panalangin. Mapapansin nyo, naka-highlight dun sa inyong study note, yung verse 16, yung Spirit, verse 17, Christ, which is the second person of God, and then in chapter 3, verse 19, God. At yan ang panalangin ni Pablo. Ano ang panalangin dito ni Pablo? Ang panalangin dito ni Pablo, naglalaman to ng tatlong bagay. Una, mapapansin nyo yung mga naka-highlight na unang panalangin ni Pablo dito is yung verse 16, that He would grant you to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Ginamit po ng prayer request dito ni Pablo. There are 3 prayer requests Paul had in this section. 3. At sa first section, first prayer request, in-employ niya the third person of God, which is the Holy Spirit. The second prayer request ni Pablo, in-employ niya ang second person of God, which is the Lord Jesus Christ. And the third prayer request ni Pablo, in-employ niya yung first person of the Triune God, which is God the Father. Unang prayer request ni Pablo, which is in verse 16, panalangin ni Pablo, that He would grant you to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Now, ang tanong, Kristiyano, is that the kind of prayer that you usually pray? God? Of course, Paul ay nananalangin sa Diyos Ama, pero ang prayer ni Pablo, Lord, would you grant these Ephesians church believers to be strengthened with might by His Spirit, by your Spirit in the inner man? Na Panginoon, i-grant mo naman sa akin, sa amin mga Kristiyano, na kami mapalakas ng klase ng kalakasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi sa panglabas, kundi sa aming panloob. That's a kind of prayer Paul prayed for the Ephesians. That's the first prayer request. The second prayer request of Paul, which is in verse 17 and 19 hanggang 19, pansinin niyo yung word na that ye sa verse number 17,
that Christ may dwell in your heart by faith, that ye, being rooted and grounded of love, unang bahagi ng prayer na ito, that ye may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Dito in-employ ni Pablo sa kanyang second prayer request for the Ephesians, yung second person of God, na prayer niya dito ay upang makomprehend ng mga Ephesians church believer ano yung breadth, ano yung lawak, haba, lalim, at taas ng pag-ibig ni Jesucristo. Now, ang tanong, church members, if you are saved right now, if you are saved for many years, do you know the dimension of the love of Christ for you and me? Alam mo ba? By default, we don't know that. That's why church is important. That's why reading and studying the Bible is important. Kasi Kristiyano, by default, hindi natin alam. We cannot comprehend. Yung makita, yung malaman lamang na yung ikalawang persona ng makapangyarihang Diyos ay nagkatawang tao para mamatay. Hindi para sa kanyang kasalanan, pero sa kasalanan mo at kasalanan ko. We cannot comprehend that. We cannot comprehend yung pag-ibig ng Diyos. Yung tayo ay rebelde sa Diyos, tayo ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, pero tayo ang inibig ng Diyos at siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. We cannot comprehend that, and that is the prayer request of Paul, na itong mga church member ng Ephesians, makomprehend nila kung ano yung lawak, kung ano yung lalim, kung ano yung lapad, kung ano ang taas ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Why? Bakit? One of the purpose dyan, kung bakit niya ito pinapanalangin, is mapapansin niyo siya in verse number 19, that he might be filled with all the fullness of God. Pag-aaralan natin yan later on. Kaya niya pinapanalangin na malaman natin ang dimension ng pag-ibig ng Diyos ay upang mapuno tayo ng kapunuan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Our spirituality, meaning maging mature tayo sa ating Christian life. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. The fullness of God there refers to your Christian maturity. Ang ibig sabihin dito, Kristiyano, kung hindi mo mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa iyong kaligtasan. That's also for your maturity. And I am convinced the reason there are many Christians that they are not faithful sa Panginoon is because they don't comprehend the love of Christ. Ang dahilan kung bakit maraming professing Christian or Christian ang hindi tapat sa Panginoon, I am convinced, is because they don't comprehend na the eternal Son of God ay namatay para sa kanyang kasalanan. At hindi na ako magdudusa sa impyerno for all eternity. That's the reason why many Christians are not continuing in the Lord. Because they don't comprehend that. Yung makita mo lamang, Kristiyano, pakinggan niyo po ito. Yung makita mo lamang iyong sarili na hindi mo na mararanasan ang dagat-dagatang apoy. Na dapat doon ka at ako. We don't deserve to get saved. We don't deserve to get saved. That's the reality. Pero ikaw ay iniligtas ng Diyos. And ngayon, nandito ka, ligtas, at hindi ka magpapatuloy sa Panginoon, you don't comprehend the love of Christ. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi ka nagpapatuloy sa Panginoon, you don't comprehend the love of Christ. So dito, panalangin ni Pablo, first prayer request niya, pangalawang prayer request niya, is upang makomprehend ng mga Ephesians church member, kasama ang mga lahat ng ligtas, referring to the congregation of the church in the local church of the Ephesians,
kung ano yung dimension ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, in verse 19, which is part pa rin ng second prayer request ni Pablo, not only to comprehend, but in verse 19, is to know the love of Christ, which passeth knowledge. To know the love of Christ, that passeth knowledge. Now, third prayer request dito ni Pablo sa kanyang prayer for the Ephesians is not only to be strengthened with the inner man through the Spirit, to comprehend and to know the love of Christ. Verse 19, the third prayer request is that ye might be filled with all the fullness of God. Dito, in-employ ni Pablo sa kanyang prayer with theologically rich prayer, yung first person of the triune God. Dito, panalangin ni Pablo na mapuno kayo ng kapunuan. Mapuspos kayo o makumpleto kayo ng kapunuan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? This is maturity. This is Christian maturity. Na kapag ka tinignan ka ng tao, parang si Kristo yun ah. Pag ikaw ay nagsasalita, parang si Jesus Christ yun ah. Pag ikaw ay nagdidesisyon para sa iyong pamilya, para sa iyong buhay, para sa iyong pag-aaral, parang si Hesus Kristo yun ah. Now, ang question, Christian, do you see or do the people around you see the fullness of God in your life? Na kapag ikaw ay nagsasalita, pag ikaw ay kumikilos sa iyong trabaho, sa iyong paaralan, kung nasaan ka man, nakikita ng mga tao, nakikita sa iyong buhay ang kapunuan ng Diyos. I hope so. Paano natin gagawin yun? Una higit sa lahat, kung hindi mo kilala si Jesus Christ, you cannot imitate Christ. Ang goal ng bawat Kristiyano ay imitate natin ang ating Panginoong Kristo. Ano yun? Gayahin ang ating Panginoong Kristo. Paano mo magagaya si Hesus Kristo kung hindi mo kilala si Hesus Kristo? Do you know Christ? Do you know how He decides sa matter ng mga bagay? At yan yung panalangin ni Pablo. Paul's prayer is nakasentro siya sa maturity ng bawat Ephesians church member. Na ito'y una sa pamagkakaroon ng strengthening of their inner man through the Spirit, knowing the love of Christ, and lastly, to be filled with the fullness of God. And that's the prayer of Paul, how rich it is. Kung ikukumpara natin yung panalangin ni Pablo in our prayer, we don't pray like this a lot. We don't pray this kind of prayer usually. Pero makikita natin how rich yung prayer ni Pablo. And that is a prayer na pinapakinggan ng Diyos dahil ito'y kalooban ng Diyos. Panginoon, panalangin ko, Panginoon, na tulungan mo ako na lumakas sa aking inner man. Ako ay busy magpalakas ng aking outer man. Kumakain ako 3 times a day. Nag-exercise ako, nagtitake ako ng medicine. Pero I will forsake my outer man, but my focus is, Lord, help me to be strengthened with the inner man. How can you strengthen sa iyong inner man? That's a question that you need to answer as well. Kasi kung hindi mo alam kung paano magpalakas ng espiritu, you cannot be strengthened with the inner man. One thing is sure, if you are not faithful in the Word of God, you're not faithful in the church, you cannot be strengthened with the inner man. Pangalawang prayer is, Panginoon, help me to comprehend and to know the dimension of the love of Christ. By default, Christian, we don't know this. We're growing in knowing these things. Pero day-to-day basis, we need to grow in knowing the love of Christ. And that's Paul's prayer. Do you pray like that, Christian? Nananalangin ka ba ng ganitong klaseng panalangin? Na Panginoon, I'm going to church today. Would you help me to know the love of Christ? I hope so. I hope yan yung prayer mo. That's why you go to church. I don't know yung intention mo kung bakit ka na dito today, but I hope na ganito ang panalangin mo. And lastly, ang prayer ni Pablo, Lord, would you help these Ephesians believers to be filled with the fullness of God?
Anong ibig sabihin doon? The fullness of Christ nasa buhay mo. In simple word is, you will grow in your Christian life na parang nakikita ng tao, nakikita ng Diyos ang Panginoong Kristo sa buhay mo. That's the fullness of God, the completion of God. And that's the prayer of Paul. At mapapansin niyo din, yung verse 20 to 21, bahagi pa rin yan ng prayer, pero ito yung doxology ni Pablo ng kanyang prayer, ng panalangin ni Pablo. Pero ito pong verse 14 to 21, doon po sa inyong study note, ang pinaka-focus po niyan is yung 3 prayer requests ni Pablo. 3 prayer requests ni Pablo. And that's the main content ng chapter 3. That's the main content of the chapter 3. It started in verse 1 and then it continued in verse 14, pababa. Now, pero, in the middle of chapter 3, in the middle of this section, Paul was caught up na, wait, nakakulong ako ngayon, which is, he mentioned in verse number 1, that he was the prisoner of Jesus Christ. Ang tanong, ano ang pinakadahilan kung bakit siya nakakulong? Dito, in-explain ni Pablo from verse 2 to 7, yung mystery. Ano yung mystery dito na tinutukoy? May request na basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 3 to 5. Verse number 3 to 5, to 6 rather. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby in humility ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as is now revealed unto his holy apostles, prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Now, yung mystery po dito na tinutukoy is defined in the context. Ano yung mystery na tinutukoy dito? Yung mystery po dito na tinutukoy, ito po yung in the ages, in the previous ages, which is he mentioned here in verse 5, in the previous ages was not made known unto the sons of men. Mapapansin nyo din in verse 9, ito yung mystery nito, which from the beginning, chapter 3 verse 9, which from the beginning of the world had been hid in God. At yung mystery na ito, in verse 5, as it is now revealed unto His holy apostle and prophets by the Spirit. So ano yung mystery dito na tinutukoy na pinakita ng Diyos kay Pablo? Itinago ng Diyos in the previous ages, in the Old Testament. Tinago ng Diyos from the beginning. Pero ngayon, nireveal na ng Diyos sa mga propeta at mga apostol nung time ni Pablo. Ano yung mystery nito? Ang mystery nito na tinutukoy ay yung verse number 6. That's the definition of the mystery here. That the Gentiles should be fellow heirs. Una, pangalawa, and of the same body. Pangalawa, and pangatlo, partakers of His promise in Christ by the gospel. Yan po ang hindi alam in the previous ages. Hindi alam ng Old Testament na ang mga Gentiles pala ay magiging partakers din, which is explained in this section. Yung palang mga Gentiles ay magiging kasama sa isang katawan, which he mentioned in this section. At ang mga Gentiles pala ay magiging partakers of His promise in Christ. By what? By the gospel. In our time po right now, we are all Gentiles. Pwede kang maging kabahagi ng programa ng Diyos kung ikaw ay maliligtas through repentance and faith on the gospel, on the Lord Jesus Christ. Na ang Panginoong Kristo ang namatay para sa iyong kasalanan, siya'y nilibing at nabuhay namang muli ayon sa kasulatan, ayon sa lumang tipan. Kung sasampalatayaan mo yan, magiging kabahagi ka ng programa ng Diyos. Pero yung mystery dito na tinutukoy dito, hindi po alam in the Old Testament na ang mga Gentiles at ang mga Hudyo ay magiging bahagi ng isang katawan. Now, unang isang bahagi po, one of the thing na kailangan po nating malaman in handling the Bible, na ang revelation po ng Diyos ay progressive in nature. At yung mystery dito na tinutukoy, ito po ay progressive din. Hindi po alam sa lumang tipan na ang mga Gentiles will be partakers. Hindi alam dito na in the Old Time, in the Old Testament, hindi din dito alam na sila ay magiging
magiging fellow heirs, magiging of the same body, and magiging partakers of His promise in Christ. Now, go over halimbawa. Now, tandaan niyo po, yung mystery that the Gentiles should be fellow heirs, that the Gentiles will be in the same body, that the Gentiles will be partaker of the promise, hindi po yan alam in the other ages, which Paul explained here. Now, titingnan natin this morning, ano yung mga revelation ng Diyos patungkol sa mystery po na ito. Go over in Genesis 12 muna. In Genesis 12, bakit sinabi dito ni Pablo that it is a mystery? Meaning, hindi to alam in the old ages, in the other ages. Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 3. Genesis 12:3. Ready? Read. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Now dito po, unang binanggit ni Moses kay Abraham, binanggit ng Diyos kay Abraham na ni-record ni Moses na lahat ng pamilya ng mundo ay pagpapalain ng Diyos, including the Gentiles. So that's the first part of the revelation of this mystery. Pangalawa, tingnan niyo po ang Isaiah 42 verse 6. Isaiah 42 verse 6. Sinabi sa Genesis 12 that all families, including the Gentiles, will be blessed. In Isaiah 42 verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Isaiah 42 verse 6. Ready? Read. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thy hand, and will give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Now dito binanggit ni Isaiah na merong liwanag ang mga Gentiles. Ganun din po ang binanggit niya in Isaiah 49:6. Tingnan niyo po. Isaiah 49:6. Na may liwanag ang mga Gentiles. Hindi pala forsaken ang mga Gentiles. Isaiah 49:6. Ready? Read. And he said, it is a lighting that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Dito ipinakita din na meron palang liwanag na masusumpungan ng mga Gentiles. Akala nila ang Diyos ay nakapokus lamang sa mga Hudyo, tanging sa Hudyo lamang. Binanggit ng Diyos kay Abraham, lahat ng pamilya ng mundo ay pagpapalain sa pamamagitan ng seed ni Abraham, which is the Lord Jesus Christ. At dito, binanggit ni Isaiah, ni-reveal during the time of Isaiah, 700 years before the birth of Christ, na merong liwanag ang mga Gentiles. Ano pa? Tingnan nyo ang Isaiah 60 verse 3. Isaiah 60 verse 3. May liwanag ang mga Gentiles. At ano ang gagawin ng mga Gentiles sa liwanag na ito? Isaiah 60 verse 3. Ready? Read. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. At ang mga Gentiles ay papasok at susumpong at magre-respond sa liwanag. Yan yung progressive nature ng revelation ng Diyos patungkol in relation sa mystery na tinutukoy ni Pablo. Tingnan niyo pa in Psalm 22 verse 22. Ano ang relationship ng Gentiles? Ano ang mga katotohanan na binanggit ng Old Testament sa mga Gentiles? In Psalm 22 verse 22, basahin niyo po ng sabay-sabay. Ready? Read. I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the congregation will I praise thee. And verse 25, my praise shall be of thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear thee. Now ito po, in the old, tandaan niyo po, yung mystery po that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and the partakers of the promise, yun po ay itinago ng Diyos in the old ages, referring to the Old Testament. Pero in Genesis 12, nireveal ng Diyos na lahat ng pamilya ng mundo ay pagpapalain kay Jesus Christ, sa Messiah, which is bahagi ng mga Gentiles. At yung panahon ni Isaiah, inireveal ng Diyos na meron palang liwanag ang mga Gentiles. At yung mga Gentiles ay magre-respond sa liwanag.
na ibinigay ng Diyos sa kanila. At nung panahon ni David, in Psalm 22, nireveal ng Diyos kay David that the Messiah would have a congregation. Would have a congregation or assembly. Verse 22 and 25. At akala ng mga Hudyo, itong verse na to ay patungkol ito sa congregation ng tanging mga Hudyo lamang. Yung congregation dito na tinutukoy, akala ng mga Hudyo, okay, the Messiah would have a congregation during His first coming at yung during His second coming, preparing sa pagdating ng Panginoon to establish His kingdom, Christ will have an assembly. At akala ng mga Hudyo, ito'y composed ng mga Hudyo lamang. Kaya nga tingnan nyo in Acts 10. Acts 10. Kaya yung time na ng mga apostles, namangha at nagtaka ang mga apostles. Bakit ang mga Gentiles ay nasa-save? Tingnan nyo po in Acts 10. Acts 10. Now, ito po'y basahin nyo na lamang po sa inyong bahay, pero ito po yung time na tinawag ng Diyos si Peter upang mangaral kay Cornelius na isang Gentile. At sabi ni Peter, "No Lord, anuman ang marumi, hindi ko kakainin." Pero ang sabi ng Diyos, anumang bagay ang aking nilinis, ito'y malinis na. Repairing kay Cornelius at sa kanyang tahanan. At ano nangyari dito? Pansinin nyo, in Acts 10:44 to 48, basahin ko, sundan nyo ko sa inyong mga Bible. While Peter yet spake this word, the Holy Ghost fell on all them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished. Wait, ang banal na Espiritu pumasok at nanahan sa mga Gentiles? Paano nangyari yun? At anong response nila dito? And as many came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, "Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?" And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. Kaya ganito ang response ni Peter sa salvation ng mga Gentiles, kasi yung mystery na ang mga Gentiles would be fellow heirs, that the Gentiles would be part of the congregation of the Messiah, that the Gentiles would be partakers of the promise, hindi nila alam to. Kaya yung response dito ni Peter, wait, Gentiles ay pinananahanan na ng Holy Spirit, hindi pa nire-reveal ng Diyos dito. At nung time ni Paul, probably ito yung time na si Paul ay nagstay sa Arabia. If you follow the life of Paul, probably during that time, nireveal dito ng Diyos that the Gentiles should be fellow heirs. That the Gentiles will be of the same body. Akala ng mga Hudyo, yung Psalm 22 na congregation ng Messiah ay para lamang sa mga Hudyo. Hindi nila alam na yung congregation ng Psalm 22 na nireveal ng Diyos kay David ay magiging kabahagi ng assembly na yon, which is the local church, ang mga Gentiles. Akala nila yung congregation of the Messiah ay para lamang sa mga Hudyo, pero guess what? Ang mga Gentiles pala ay magiging kabahagi ng same body, which he mentioned in this section. At dito makikita natin na na ito ay nireveal ng Diyos during the time of Paul. At dito sa section na ito, pinakita dito ni Pablo, ito yung mystery at ako ang ginamit ng Diyos upang ipangaral ang katotohanan na ito. Alam niyo ba, very interesting as we close, go over in Ephesians, na dahil ito hindi ito nireveal ng Diyos in the previous ages, alam niyo ba na ang mga angels sa kalangitan at ang mga fallen angels sa mundong ito interested na malaman yung mystery na ito? Pansinin niyo in verse number 9 and 10 ng chapter 3. Sabi ni Pablo sa verse 8, biyaya ng Diyos kung bakit ako ginamit ng Diyos upang ipangaral ang gospel sa mga Gentiles. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ. Itong mystery na ito na itinago ng Diyos mula sa unang panahon, in the beginning, itinago ito ng Diyos. Now, verse 10, pansinin niyo ito. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold witness of God. Now, ang ibig sabihin po nito,
ang church at Ephesus po ay inaatenda ng mga anghel sa kalangitan at ng mga anghel na bumagsak, the fallen angel, in order to know the manifold wisdom of God. Ang ibig sabihin po nito, referring sa context, sabi ni Paul, itong pinangaral ko sa inyo ng mystery, hindi to alam ng mga anghel. Hindi to alam ng mga demonyo. Hindi to alam ni Satanas. Kaya ang ginagawa ng mga principalities in power, they are attending the church. By the church, sabi nun, might be known by the church. At yan ang kahalagahan ng church. Ang nakakalungkot na katotohanan sa ating panahon, maraming churches na right now, they don't value the wisdom. Most of the preaching is just for entertainment, just for motivational speaking, just to encourage the people. No. The purpose of church is to show the manifold wisdom of God by faithfully teaching the Scripture. And in fact, the angels and the fallen angels, the principalities and powers in heavenly places, they are interested about the mystery that God revealed during the time of Paul and that we have right now through this book. And that's interesting. Just think about the Ephesians church. Habang nag-gather sila, habang nagsaserve sila, at habang nagpipreach yung preacher nila, unknowingly, ina-attendan sila ng mga anghel. Because they know something that they don't know. That the Gentiles should be fellow heirs. That the Gentiles, along with the Jews, will be part of the same body. And they will become partakers of the promise. At yan ang pinaka-content ng chapter 3. Now, ano ang challenge sa atin ngayon? Ang challenge as we close, in our time, kalooban ng Diyos ngayon, which is bahagi ng programa ng Diyos, sa'yo, kaibigan, ikaw ay maligtas. That's the first will of God for you. At kung ikaw ay ligtas na, ay maging kabahagi ka ng isang local church through water baptism. Yan ang kalooban ng Diyos. Another application na makikita natin dito, ang simbahan po, ang pillar and ground of truth, as Paul mentioned in 1 Timothy 3:15. Ang simbahan po ang nag-iingat. Ang simbahan po ang nagpoproklama ng katotohanan. Apart from the church, you cannot know ang katotohanan. At lastly, challenge sa atin right now, nakita niyo yung panalangin ni Pablo? Ang challenge sa iyo, Kristiyano, at sa akin, is to pray like this. To pray like this. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Ephesians na ipinakita niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa katotohanan na meron pala kayong programa sa aming pong panahon. We're praying, Ama, na tulungan niyo kami kung sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi ligtas. I pray, Panginoon, na mag-respond po sila sa Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Sa liwanag na ibinigay niyo para po sa mga Gentiles.